Mga bata, sa Paskong darating, excited na ba kayo sa mga matatanggap nyong candy? Ingat lang ha, dahil ang hamak na candy, pwede palang maging mitya ng buhay. Nawalan po siya ng heartbeat po nung time na yun. Kinausap na po ako ng doktor. Tinapat na po ako. Gawin niyo po kung ano po yung mga magagawa niyo pa po sa anak ko. Ngayong Pasko, kung kailan uso ang bigayan ng mga candy para sa mga bata, paano makakaiwas sa mga aksidenteng ganito? Mga magulang, hindi lahat ng candy harmless at pwedeng ipakain sa inyong mga anak. Sa Nueva Ecija, may 3 taong gulang na bata na nabulunan dahil sa ipinakain sa kanyang matamis at makulay na candy. Nagsimula ang lahat umaga ng December 4 sa San Jose City sa Nueva Ecija nung tinawag ni Hazel ang kanyang mister na si Christian. Busy po yung magkapatid na naglalaro po sa labas. Inutusan ko po yung mister ko bumili ng sabon. Ngayon narinig po niya na umiiyak po siya na sasama ako. Ang tinutukoy ni Hazel ang 3 taong gulang nilang anak na si Harvey para tumahan. Pinagbigyan na raw ito ni na Hazel at Christian. Nagpabili po siya ng candy, 2. Yung binuksan ko, inabot ko na po yung sa may bata. Pagtingin ko po sa anak ko na po yung itsura niya, hindi na po siya makahinga. Putlang-putla na po yung mukha niya. Namumula po yung mata niya. Yun pala, si Harvey, nabulunan na. Pinurse aid ko po siya. Binaliktad ko po siya para lumabas po yung candy. Ayaw pa po lumabas. Ang ginawa ko, niyakap ko po siya sa tiyan po. Saka po siya iginanot na may luha niya. Pero bigo pa rin si Christian na mailabas ang boomerang candy sa lalamunan ng kanyang anak. Tulungan niyo po ako, di po makahinga yung anak ko. Isa sa mga sumaklolo sa kanila, si Dayanara. Kinukunkun po namin yung candy na baka may naiwan pa po sa ganito na tinutulungan pa rin po namin na mailabas yung candy. Nailabas niyo po yung candy, wala nang balat. Ngunit hindi pa rin bumuti ang lagay ni Harvey. Yun pala, may isa pang nakabarang candy sa lalamunan ng bata. Maitim na siya, naglock na po yung bibig ng bata. Kaya agad na nilang itinakbo ang bata sa pinakamalapit na ospital na 30 minuto pa ang layo mula kung saan sila naroon. Hindi po ako nagdalawang isip na niyakap yung bata na sumakay na sa may tatay kahit hindi ko po alala. Maswerteng may nakasalubong silang ambulansya na minamaneho noon ng kagawad na si Dar. Nakita naman po nila yung bata na hawak ko. Kaya hindi naman din po siya nagdalawang isip na tumulong na isakay kami sa ambulansya. Gusto ko pong mahabol yung kanyang buhay. Talagang inilabang ko na rin po ng tabla yung pagpapatakbo ko. Dahil gusto ko pong masagip yung bata dahil nga po sa awa. Habang nasa may loob po kami ng ambulansya, nibigyan ko na lang siya ng oxygen sa ilong. Hinihipan ko siya, kaakap po ako sa may bata. Doon na po siya naihi sa sibot. Umiiyak din po ako dahil napakasakit din po para sa akin yung nangyari sa may bata. Paano na po kaya pag naging ganun yung anak ko? May anak na rin po ako. Kasing edad niya lang din. Pagdating sa ospital, Nilagyan po siya ng tubo para po sa oxygen. Nirevive po. nang dahil lang sa candy, nangyari ito? Ano nga ba ang kending bumara sa lalamunan ng bata? At ano rin ba ang dapat gawin para hindi na ito maulit pa sa mga bata? Ang pagpapatuloy ng kwento sa aming pagbabalik. 2 candy ang bumara sa lalamunan ng isang bata sa Nueva Ecija. Kaya ito itinakbo sa ospital. Siya po at that time ay masasabi natin na 0 na po ang vital signs niya. Wala na po siyang cardiac rate, hindi na po siya humihinga. Arrested po ang pasyente, niresuscitate po kaagad siya. Si Hazel na nasa bahay nung mga sandaling yon, nalaman ang nangyari sa anak niyang si Harvey. Tinawagan siya ng kanyang mister na si Christian. Doon na po ako nataranta. Kinuha ko na po yung bag ko. Buti na lang po, meron pong isang uncle dyan na may motor. Inarkil ako na po pababa para lang po maabutan ko po yung anak ko sa ospital. Pero pagdating sa ospital, hindi pa rin pala natatanggal ang candy sa lalamunan ni Harvey. Hindi po natin nakuha kasi yung pong pangsilip natin ay hanggang dito lang po. Kaya inirekomenda na raw ng mga doktor na ilipat si Harvey sa mas malaking ospital. Pero ano nga bang candy ang bumara sa lalamunan ng bata?
Makulay na candy itong pabilog na kapag kinagat, malagkit at makunat. Malaki ito ng bahagya sa 20 pesos na barya. Ang benta rito, 5 piso kada piraso. At ang tawag nila rito, gummy candy. Samantala, dahil sa dagdag oras ng biyahe, ang batang may bumarang candy sa lalamunan na si Harvey, mas nahirapan pa. Nawalan po siya ng heartbeat. Ang ginawa po ng nurse na kasama namin, sini-CPR po niya yung anak ko. Mga 1 minute o 2 minutes po ata yun bago po bumalik. Agad siyang ipinasok sa ICU o sa intensive care unit ng ospital. Ang kanya kasing baga, nakitaan na ng pagdurugo at impeksyon. Yung gamit po na yun, napunta po sa lungs po niya. Naubusan na po siya ng oxygen sa utak. Kaya yun po din yung hindi na po siya magising. Kung gawin niyo po kung ano po yung mga magagawa niyo pa po sa anak ko, baka makasurvive pa po. Kinagabihan, bumuti pa raw ang lagay ni Harvey. Ang ganda na po ng sa BP niya, nag-normal na po. Pag sinabi ko po, Harvey, anak, gising ka na dyan, nagre-response po yung kamay niya. Pero ilang oras lang ang lumipas. Nagsisisure siya. Nag-iba na po yung kulay niya. Malamig na po yung kamay, malamig na po yung paa niya, tapos yung sa ilong po niya. May lumalabas na po yung parang ano po ng gamit. Yun na po yun sabi ng doktor na ayan na yung nagdudugo na yung baga niya. Anak, sabi ko, pagod ka na ba? Kung pagod ka na anak, sabi ko, at hindi ka kaloob ng Lord sa amin. Pero lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin. Tapos yung masakit man anak, pinapalaya na kita. Si Harvey, tuluyan ng binawian ng buhay. Masalit ka man ngayon. Sana maging masaya ka. Sakit po sa ano. Talagang naisip mo yung ano niya. Papaluwa ka na lang po bigla. Marami po kaming pagkukulang. Parang nasakit po sa dibdib na yung hindi po namin maibigay noon. Tapos ngayon, kung kailan lumuluwag na po kami sa pera, saka naman po siya nawala. Yun naman po yung parang asakit po sa dibdib ko. Parang ngayon pa lang sana babawi sa kanila. Saka naman siya nawala. Samantala, dahil sa nangyari kay Harvey, nag-post kami sa may Facebook nung site nung Barangay Kaliwanagan na nagsasabi nga po, nagbabawal na po ng pagbebenta ng ganong klase ng candy at kung sino man po yung aming mahulihan na may ganon nagtitinda ay magkakaroon po sila ng karampatang multa. kung sakaling mabulunan ang mga bata ng candy, ano nga ba ang mga dapat gawin? First muna is thumb piece, no? Nakapasok yung thumb para gawin natin yung tinatawag na Heimlich maneuver, yung pinaka-ilalim ng ating ribs na ganyan. At sasandok tayo, no? From ilalim papunta sa pataas, pasandok, no? Ang movement ng kamay pa ganon. Gaganon natin. Ganon. 10 minutes lang ang ibibigay sa iyo dyan. Yun ang tinatawag nating golden hour. Ang mga toddlers, mga below 4 years old yan, yung daanan ng hangin para lang siyang plastic straw. So ganun lang siya kaliit. Madali talaga siyang mabara. We have to avoid anything hard or firm or sticky na pagkain pag sa mga ganitong bata. Regardless of the size. Of course, there should be warning sa mga packaging. Dapat may vigilance din yung ating mga parents. Pag-iingat na kahit walang warning, dapat aware tayo kung ano yung pwede maging choking hazard. Anak, kung asan ka man ngayon, ala na yung sakit na naramdaman mo dyan, paghihirap mo. Umalis ka, pero nag-iwan ka pa rin ng awareness sa mga batang katulad mo. Mahal na mahal kita, anak. Mga magulang, tignan pong maigi ang mga kakainin ng inyong mga anak, lalo na't marami ang magbibigay sa kanila ng mga pagkain at kaliwat kanan ang mga handaan ngayong magpapasko. Thank you
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.